Gusto niyong makabenta ng mas maraming ensaymada? Mag-offer kayo ng mas maraming flavor. Today, gagawa tayo ng assorted ensaymada. Yung recipe ng dough natin ay kakapost ko lang nung isang araw. Ilalagay ko na lang yung link sa description box para naman hindi masyadong mahaba yung video. Ang ginawa nating flavor doon ay snow cheese ensaymada. Nauuso yun ngayon. Dito naman sa video na to, gagawa tayo ng pistachio ensaymada, caramel, biscoff, and chocolate crunch. Yung dough ng ensaymada natin ay swabe talaga yung lambot. Kahit mag 3 days o 4 days pa yan, panigurado malambot pa din. So, start tayo dito sa ating caramel ganache. Meron na rin tayong video recipe na to. Doon detailed nyo siyang mapapanood. So, ilalagay ko na lang yung link. Dito naman sa mixer ay maglalagay lang ako ng around 1 cup ng Vibo whipping cream. Imimix ko yan until stiff. Then, maglalagay tayo ng 1 and 1/2 cups ng ating caramel ganache. Itong caramel ganache natin ay nagawa ko na 2 days ago. Kaya ang ganda ng texture niya. Nasa room temp pa lang yung texture niyan pero ganyan na siya kaganda. Try niyo yung recipe na yon. So, minix ko lang yan dito sa ating whip na Vivo. Ganon lang lagi yung ratio ng mga filling natin. 1 cup na Vivo whipped cream and 1 and 1/2 cup ng mga paste natin or mga ganache natin. Yung ginagamit ko ditong pang dip ay naandun yung recipe sa nauna nating video. Ito ay cream cheese na may condensed butter cream. Then, hinit ko lang yung sa microwave para maging soft siya. Tapos, nag-microwave ako sandali nitong ating caramel ganache para ma-drizzle natin siya ng ganyan. Para may konting crunch, naglagay tayo dyan ng almond slice. Yung toasted na, syempre. Then, dito naman tayo sa ating biscoff. Meron din ako ditong homemade na biscoff cream. Ilalagay ko na lang din ulit yung link sa description box. Nag-whip lang ulit ako sa mixer ng Vibo whipping cream. Then, nung na-whip na siya, naglagay ako ng 1 and 1/2 cup ng biscoff cream natin. Uy, ang laking tipid kapag gagawa kayo ng sarili nyong biscoff cream. Yun nga lang, ang shelf life lang nito kapag nasa room temperature ay 3 to 4 days lang. Kaya kung gagawa man kayo ng maramihan katulad ko, yung sigurado lang na mauubos nyo within 3 to 4 days. Pero pwede nyo siyang ilagay sa freezer or kaya sa chiller para mas tumagal yung shelf life. Kaya lang sinasabi natin dito, kapag ka nakapalaman na siya, or kaya naka-toppings na siya. Dun sa feeling natin, naglagay pa ako dun ng biscoff crumbs para siguradong mas masarap. May crunch kasi kapag kinakain mo. Then, nung na-dip ko na yan dun sa ating microwave ko sandali yung ating biscoff cream para lumambot, para ma-dip natin itong mga ensaymada. Dinip ko yan dun sa biscoff crumbs, then lagay tayo ng lotus na cookies para may arte. Ito naman yung ating pistachio cream. Ilalagay ko ulit yung link ng recipe video nito dun sa description box. Ito yung pistachio cream na nasa recipe natin ng Dubai Chewy Cookies. Dalawang bowl yung may pistachio cream natin. Yung isa, microwave ko na yon. Yung isa, ito yung texture niya kapag nasa room temperature lang. Nagsiset siya na parang ganache. So, ayun, katulad kanina, nag-whip tayo ng 1 cup ng Vivo whipping cream. Naglagay tayo ng 1 and 1/2 cup ng pistachio cream. Then, dinip natin yan dito sa microwave ko sandali na pistachio cream natin. Ay, swabe naman. Premium na premium. Sa Choco Crunch naman nating ensaymada, ganito yung ginagawa ko dyan. Nagme-melt ako ng Van Noten Professional Dark Intense Cocoa. Kung ayaw nyo ng masyadong dark yung chocolate nyo, gusto nyo medyo nasa sweet side, meron tayong semi-sweet kung gusto mo ng medyo matamis. So, eto, akala ko, kaya ko pa siyang gawin. Nagagawa ko kasi ito nung kabataan ko eh. Gumamit ako ng 50 grams dyan ng malamig na cream. Then, hinaluan ko siya na 100 grams ng chocolate. Kailangan kasi dyan, mabilis mo talaga siyang mahalo. Kaya lang, medyo tumatanda na tayo, hindi ko na siya nagawa. Mabilis kasing magsiset yung chocolate kasi nga malamig yung cream. Kaya lang, pwede naman siyang tumigas kagad nang hindi pa siya properly combined. So, ginawa ko, dahil nga nagtigas na siya, nilagay ko siya sa microwave ng sandali para matunaw na siya lahat. Then, inispread ko siya dun sa bowl. Tapos nilalagay ko siya sa freezer. Every 10 seconds, kinukuha ko siya sa freezer, hinahalo ko. Ayun, nagsiset naman siya kagad mga ilang balik lang sa freezer. Tapos ayun, yun yung gagawin nating pang filling dito sa ating ensaymada.
Tapos yung toppings natin, pwede kayong gumamit ng Milo cereal. Ito, Milo cereal yan. Kinoat ko siya ng chocolate. Yung chocolate natin, yun yung walang halo. As in, melted chocolate lang siya ng Van Houten. Make sure na properly coated yung Milo Crunch lahat para hindi siya kumunat kapag naka-toppings na. Aside sa Milo cereal, pwede rin kayong gumamit ng cornflakes. Kadalasan yung talaga yung ginagamit ko. Mas madali kasi siyang i-topping sa ibabaw kaysa dito sa Milo cereal. Pero mas masarap tong Milo cereal i-toppings. Yung mga ginawa nating filling dito, aside sa ensaymada, pwede nyo din gamitin na flavor para sa donut. Kaya ayon ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong Mali ang Lutong Tinapay. Bye-bye!